Ngayong araw, tatalakayin natin ang pagsulat ng pinal na bibliografiya. Pagkatapos mo mangalap ng mga impormasyon para sa iyong pananaliksik at isulat ang pansamantalang bibliografiya sa mga note card or index card, ngayon naman ay isulat mo na ang pinal na bibliografiya. Sa puntong ito, natanggal mo na ang mga sanggunian na kailangan mong gamitin. Sa puntong ito, natanggal mo na ang mga sangguniang hindi mo na gagamitin at naidagdag mo na rin ang mga ilan pang gagamitin mo. Aayusin mo na lamang sa paraang paalpabeto ang mga pangalan ng mga may akda ng sangguniang ginamit. Matatagpuan ang bibliografiya sa hulihang papel. Aklat. Narito ang mga impormasyong isinasama sa bibliografiya kung ang sanggunian mo ay aklat. Una, tala tungkol sa may akda. Pangalawa, tala tungkol sa pamagat. Pangatlo, tala tungkol sa publikasyon. At pang-apat, tala tungkol sa taon ng publikasyon. Narito ang mga paraan ng pagsulat ng bibliografiya. Sa Chicago, ihanay ang tatlong pangkat na impormasyon. Ito ay may akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Pangalawa, unahin ang apelyido ng may akda. Pangatlo, isulat ng buo ang pamagat ng aklat maging ang subtitle. Pang-apat, paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. Pang-apat, paghihiwalayin ng tutuldok ang lugar ng publikasyon at publisher. Pang-anim, paghiwalayin ng kuwit o kama ang publisher at taon ng publikasyon. Pang-pito, naka-italize dapat ang pamagat ng aklat. Pang-walo, ginagamitan ito ng hanging indentation. Sa APA format naman ay ihanay ang tatlong pangkat na impormasyon. Ito ay may akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Pangalawa, unahin ang apelyido at sundan ng initials ng may akda. Pang-tatlo, isulat ang taon ng publikasyon sa loob ng panaklong o parentheses. Pang-apat, isulat ng buo ang pamagat ng aklat maging ang subtitle. Panglima, paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat na impormasyon. Pang-anim, naka-italicize ang pamagat ng aklat. At huli, ginagamitan ito ng hanging indentation. Kung isa lamang ang may akda, narito ang halimbawa. Sa Chicago, Dayag, Kuwait, Alma M. Pamagat nito ay lakbay ng lahing Pilipino. 3. Pansinin yung nakatagilid ito or ang ibig sabihin nito ay naka-italicize ang pamagat. Gaya ng sabi ng kaninang explanation natin kanina. And then, tuldok, Quezon City, then Phoenix Publishing House, Kuwait, then 2014, tuldok. Sa APA format naman ay Dayag, then Kuwait, AM, then naka-parentheses yung taon, 2014, then pamagat, gaya ng kanina, naka-italicize din ito, lakbay ng lahing Pilipino, 3, then tuldok, Quezon City, tuldok, Phoenix Publishing House. Kung dalawa naman ang may akda, narito ang halimbawa. Sa Chicago format,
Ito ay Julian Kuwait, Aileen B. at Nestor S. Lontok. Then, pamagat, Lakbay ng Lahing Pilipino 4, Tuldok, Quezon City, then Honex Publishing House 2015, Tuldok. Sa APE format naman, narito, Julian Kuwait AB and NS Lontok. Then, taon, nakaparenthesis ito. And then, pamagat na naka-italize na Lakbay ng Lahing Pilipino 4, Tuldok, Quezon City, Honex Publishing House. So, kung hindi naman nabanggit ang may akda, narito ang halimbawa nito. Sa Chicago format, narito, pamagat, The Plight of Filipino Teachers. Huwag niyong kalimutan na dapat naka-italicize ito. Sunod naman ay Cavite City, Grayson Publishing House, Kuwait, 1998. Sa APE format naman, narito, The Plight of Filipino Teachers, pamagat, then parentheses, 1998, Tuldok, Cavite City, Grayson Publishing House. Periodical. Ngayon naman ay didako naman tayo sa periodical. Ano nga ba ang periodical? Ang periodical ay tumutukoy sa anumang publikasyon na lumalabas ng regular. Narito ang mga impormasyong isinasama sa bibliografiya kung ang sanggunian ay periodical. Una, tala tungkol sa may akda. Pangalawa, tala tungkol sa pamagat ng artikulo. Pangatlo, tala tungkol sa publikasyon na kinabibilangan ng pangalan, bilang ng volume, bilang ng issue, petsa at mga pahina ng buong artikulo. Narito naman ang mga paraan ng pagsulat ng bibliografiya para sa periodical. Una, ihanay ang tatlong pangkat na impormasyon. Ito ay ang may akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Pangalawa, unahin ang apelyido ng may akda. Pangatlo, paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. Pang-apat, ilagay sa panipi ang pamagat ng artikulo. Pang-lima, naka-italize dapat ang pamagat ng periodical. Pang-anim, nakaparentheses ang taon at petsa. Inilalagay din ang mga volume at bilang ng issue kung minsan hindi nakalagay ang volume at bilang. Sa APA format naman tayo. Una, ihanay ang tatlong pangkat na impormasyon. Ito ay may akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Pangalawa, unahin ang apelyido at sundan ng initials ng may akda. Pangatlo, isulat ang taon ng publikasyon sa loob ng panaklong or parenthesis. Pang-apat, isulat ng buo ang pamagat. Panglima, paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat na impormasyon. Pang-anim, naka-italicize ang pamagat ng periodical. Pang-pito, inilalagay din ang volume at bilang ng issue at paghiwalayin ito ng Kuwait. Pang-walo, ginagamitan ito ng hanging indention. Journal. Ito ay isang periodical na lumalabas sa akademikong komunidad. Ito ay isang talaan ng mga paraan kung ano ang iyong ginawa sa iyong pananaliksik. At sinusulat din dito ang mga nasa naisip at iyong nadarama sa iyong mga ginawa. Ang journal ay isang uri ng sulat na ginagamit ng isang individual para magbigay gabay o magbigay paalala sa mga nangyayari at mga mangyayari pa lang. Sa Chicago format, Del Rosario, Mary Grace, Wikang Filipino,
2010 bilang 1 hanggang 16. Inuuna ang apelyido, sunod ang unang pangalan at saka inisyal na apelyido. At isunod na rin ang wikang Pilipino, AJ Furong 4 at petsa na Agosto 2010 bilang 1 hanggang 16. APA format, Del Rosario, MJ 2010, wikang Pilipino, AJ Furong 4 sa 16. Inuuna ang apelyido at saka inisyal sa unang pangalan at isunod ang petsa at wikang Pilipino o AJ Furong 4 bilang 1 hanggang 16. Magazine. Ito ay isang periodikong publikasyon na naglalaman ng maraming artikulo. Kalimitan pinupundahan ng mga patalastas, ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mambabasa. Chicago format, meron tayong Connect, Dal, D, Coming Clean, Working Mom, October 2012, 107. Inuuna ulit ang apelyido at isunod ang unang pangalan at paksa at saka petsa. Sa APA format naman, inuuna din ang apelyido at isunod ang inisyal na unang pangalan at isunod ang petsa at paksa ng inyong apelyido. Payagan. Isa itong periodikal na lumalabas araw-araw. At ito ang format paano gumawa ng payagan. Sa Chicago format, ilagay ang apelyido at ang buong pangalan. At lagyan ng panipig at ang pamagat ng iyong artikulo. Gaya nito, publiko, kinopozisyon na sa disqualification default. At pagkatapos, ilagay kung saan ito kinuha. At tama, ilagay ang petsa. Sa APA format naman, ilagay at lagyan natin una ang apelyido at initial. Pagkatapos, lagyan ng panaklong, tapos petsa kung saan ito kung kailan ito nilabas. Bago ang title or pamagat ng artikulo at saan ito kinuha. At ang kaibahan ng dalawa ay nasa itaas ang petsa at walang panipig ang artikulo. Reference. Reference. Reference o sanggunian. Nangailangan ito ng pamagat ng artikulo o reference at bilang ng edisyon ng taon ng publikasyon. Hindi na kalagyan ng sanggunian. Ito yung hindi na iba. Ganito ang mga impormasyon na sinasama sa bibliografiya. Mga sanggunian ay di nakalathala. Ang una ay may akda, pamagat, anyo ng manuskrito, tala tungkol sa pinagmulan at okasyon ng sanggunian at pitsa ng pagkasulat. Manuskrito. Ang manuskrito ay isang isinulat ng impormasyong manual. Halimbawa sa Chicago format ay may dagdag at nalalagyan pagkatapos ng pamagat sa nasabing artikulo na palatandaan di nakalimbag na manuskrito. Sa IPA naman ay nakapaloob nito ang palatandaan di nakalimbag na manuskrito at lugar at kung kaninong artikulo ito. Dilimbag na batis. Ito ay mga impormasyon na hindi namumula sa nailimbag na impormasyon. Ito ay mga impormasyon na nakabatay sa personal na interview, survey o direktang observasyon. Pinapatutol din dito ang iba pang mapagkukunang impormasyon tulad na lang ng pelikula. Sa pelikulang kuan sa bulian, makikita rito ang mga impormasyon na hinggil sa manunulat, director o producer, pamagat, pangunahing artista, kumpanyang nag-produce, at taon ng pagpapalabas. Narito ang halimbawa ng pelikula. Napapansin niyong walang nakasulat na aktor ang APA format, habang ang Chicago naman ay meron.
Dahil sa APA format, ang dapat lamang isulat dito ay mga importanteng mga impormasyon lamang. Ang programang pang-telebisyon at radyo ay maaaring magbigay ng maraming impormasyon at pagkakataon para sa mga pananaliksik. Ilan sa mga programa na maaaring maging pagkunan ay mga dokumentaryo, balita, talakayan at mga programang pang-edukasyon. Maaari mo ring gamitin ang mga interview at discussion sa mga programa upang makuha ang mga pananaw at opinyon ng iba't ibang tao sa isang paksa. Website. Ang website ay mahalagang kasakapan ng music ito dahil ito ay nagbibigay na access sa malawak na bilang ng impormasyon at mga pagkukunan sa pamamagitan ng website. Maaari kang makahanap ng mga pre-review articles, statistical data, academic journal at iba pa. Bukod dito, ang mga website ay kamahalaan at akademiko at mga organisasyon ay maaari maglaman ng mga opisyal ng bayan, patakaran at mga pangalan na may tulong sa paggawa sa iyong nakikinig paksa. Subalit, mahalaga pa rin ang suriin ng pribilidad at natumpakan ng mga impormasyon na makikita sa mga website bago ito gamitin bilang katayan sa inyong pananaliksik. Halimbawa ng Chicago, ito si Rob W. Strategy of Jordan and Rostam, December 5, 2014. EPA, ito si W. December 5, Strategy of Jordan and Rostam. Blog. Narito ang mga impormasyon na isinasama sa sangguniang bibliografya kung ito ay vlog. May akda. Kung hindi na nilagay ang pangalan ng may akda, maaari lamang na screening ang ilagay nito. Petsa ng publikasyon. Ang petsa ng publikasyon ay nilarapat na nilagay sa isang parenthesis. Para malaman ng mga tao kung anong petsa, inilabas. Pamagat ng artikulo. Pansinin hindi ito naka-italicize. Pinanggalingan URL. Bawa ng lahat. Chicago, nakayon minsan sa Planet namin. Jolly, Dennis Taylor ka, October 14, 2015. APA, nakayon din 2015, October 14. Sa Planet namin, Jolly, Dennis Taylor. Narito ang halimbawa ng programa ng telebisyon at radyo.